To Heart with Mama Colleen. Hello, good afternoon. Hello po, good afternoon. Good afternoon. Ayan. So, ang ating caller ngayon, tinanong ko siya, anong pangalan ko itatago? Ako na daw bahala. So, itago natin yung caller natin na si... kasal ka na o may asawa o live-in partner lang? Live-in po. Live-in. So, miss ka pa. Okay, itago natin siya sa pangalang Miss L. Oh, gusto mo yung Miss L? Miss L, ilang taong ka na Miss L? Kasi Miss L, Miss Live-in. Ganun yun. Kayo O, tawa-tawa. Miss L, ilang taon ka na Miss L? 30 po. 30. May anak? Meron po. Meron. Ilan ang anak mo? Isa lang po, lalaki. Isa lalaki. Ilang taon na? 13 po. 13. 1-3. Apo. Uy, Apo. may binata ka na pala. Kumusta ang maging nanay ng isang teenager? Kasi sabi nila, no, pag nanay ka daw ng bata, iba ang alaga nun, iba ang atake. Pag may teenager ka na rin daw, iba na rin daw yung atake niyan. Kumusta? Makinig ko lang po, wala po sa akin yung anak ko, nasa mama ko po. Oh, okay. Mukhang, eto na ba yung ibabahagi mo? Ready ka na bang magkwento ng pinagdadaanan mo? Yes po. Alright, so Miss L, 30 years old, may isang anak ka. Ano nga bang iyong kwento? Speak from your heart, ikwento mo na dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Go, Miss L. So nangyari po ito, magkakasama po kami 2019 dito po sa Binangonan. So nung nag-pandemic po, siguro po naka 1 year siya dito. Hindi po kinaya yung hirap na asama po siya dito. Kasi po, ako lang yung kumikilos. Ito po live-in partner ko na tatay niya. Wala po siyang ginagawang aksyon, so ako po ang lahat. Tapos nung medyo naglaylo po ang pandemic, nakagawa po ako ng paraan para po maihatid ang anak ko sa nanay ko. Okay, wait lang. Simulan muna natin sa pinakasimula. So anyway, etong live-in partner mo, saan muna kayo nagkakilala? Nakilala ko po siya sa probinsya namin, Oriental Mindoro po. Okay, probinsya mo sa Oriental Mindoro. Kayo nagligawan. Gaano katagal yung ligawan Hindi ninyo? po. Oh. Wala pong nangyaring ligawan, Mama Colleen. Bakit? Siguro po, Charot. dala na rin po siya. Walang nangyaring ligawan. So, paano nag-umpisa ang love story mo with this live-in partner? Ano po, ang nililigawan po niya nung time na yon classmate ko. Oh. Ako po ang tulay. Ayan tayo. Nagtagadala ng sulat. Yan tayo sa mga tulay eh. Ganyan din ako nung high school. May tulay-tulay. Ending kami yung naging kami. Anyway, may tulay. Ikaw yung tulay. Ikaw yung tagadala ng love letter. Aminin mo, binabasa mo yung love letter, no? Hindi naman po. Ay, hindi naman. Ang taas hindi naman po. Mga ilang octave yun. So, hindi mo binabasa, tulay ka lang. At anong nangyari? Bakit? Okay, anong nangyari? Bakit kayo ang nagkatuluyan? Hindi nung nagdadala ng love letter, yung nagpapadala? Hindi po siya type ng babae. Okay. So, hindi siya type na bastard siya. Anong nangyari? Ako parang ako po yung naging kausap ni Boy. Mhm. Naging nagkapalagayan po kami ng loob. Mhm. And then, nung nag-JS po kami, andun siya. Hanggang siya nag-uwian, siya po ang naghatid sa akin sa bahay namin. Mhm. Doon na po nag-start. Yan ang sinasabi ko sa mga JS prom eh. Aminin mo, yung JS prom na yun, may mga nangyayari sa gilid-gilid. Alam na alam. Yung tipong open yung dance floor pero may mga estudyante sa gilid-gilid, may sari-sariling moment. Ganun ka, no? Opo. Sabi ko na nga ba eh. Kaya may mga magulang na sumasama talaga sa JS prom eh. Hindi na, dito na kami sa labas. Kasi minsan, di ba, aminin mo, nagkakayayaan pa yan minsan, tatambay muna tayo sa tropa natin sa bahay nila. Anyway. Totoo po yan. O, di ba? Ba't ko alam?
Kaya ang sarap ng JS Prom eh. Ang daming memories. Diyan ka nakakagawa ng kalokohan. Ay, nako. Anyway, eto na nga, hinatid ka sa bahay after ng prom, and what happened? Sabi po niya, dadalaw siya sa amin. Mhm. Sabi ko, sige, punta ka. Mhm. And then, nagpunta po siya mga ilang araw po bago siya magpunta. Kasi ang sabi ko po, lola ko po lang ang kasama ko. Sabi ko, ayaw kong makitaan nila. Ayaw kong makitaan ng lola ko. So, ang ginawa ko po, nagpunta siya doon. Pinapasok ko po siya sa bahay. Wala akong may alam. Huy! At po siya sa bahay. Ilang araw po siya sa bahay. Ayan pinapasok mo sa bahay so walang labasan to? Opo. Hindi ko po 3 days sa bahay. Paano yun? Sa kwarto lang siya, nasa ilalim ng kama ba't ako ang nauutal para sa'yo? So 3 araw siyang nasa kwarto mo. Parang yung kwarto pong yun is bakante. Wala pong natutulog. Ooh. Kumusta naman? Anong ginagawa niya sa loob ng bahay ng 3 araw na tinatago mo siya doon? Nandun lang po siya. Tapos, anong nangyari? Tapos po, may pumunta po sa bahay. Parang may nakarinig sa boses na may ibang boses sa bahay. Doon na po nalaman na pinapasok ko siya. Mali ka eh. Dapat sinabi mo, may kausap akong duwende. Di ka marunong. Hindi, may kausap akong duwende. Gusto niyo ba makausap? Di matatakot yung mga yun. Eto siya, oh. So anyway, nalaman nga na tinatago mo yung lalaki ng 3 araw doon sa bahay ninyo. And what happened? Yun na po. Nagsumbong na po yung nakaalam sa mama ko, sa mga tito-tita ko. Mhm. Tapos, kinabukasan po, nagharap-harap na po, nagkasundo. Pinagsama na po kami. Pinasama na po ako sa kanya. Uy, ganun na kadali? Pinamigay ka. Mama ko din, wala po talagang mangyayaring kasal kasi po 14 lang po ako nung 17 siya. Buti. Okay, 14 ka lang noon. Okay. Eto, 14 ka nung time na yon. Pinatuloy mo siya. Pinatuloy mo siya sa bahay ninyo. Itinago mo for 3 days. Yung totoo, may nangyari sa inyo? Meron po. Uy. Siya po ang una. Siya ang nanguna. So, nalaman to ng mga magulang nyo. Opo. Kaya pinagkasundo kayo. Opo. Okay. Pagdating ko po ng 18, legal age, kasal na po kami dapat. Kasal na Kaso dapat. Kaso po itong lola ko, pilit po akong binabawi, nakailang bawi po sa akin ng lola ko. Kasi po, lumaki po ako sa lola ko. Ayaw ni Lola against siya kay Guy? Hindi naman po sa ayaw ng lola ko. Ang sa lola ko po kasi nag-aaral ako, matitigil po ako sa pag-aaral. At saka, hindi pa po siya handa na nawala ako sa tabi niya nung time na yun. Kumbaga parang si Lola's girl ka, in short. Anyway, tatawagan uli kita, B, kasi mapuputol na. Tawagan uli kita, ha? Okay po. Okay. Ayan, yan ang sinasabi ko sa mga JS Prom. Aminin mo, nakarelate ka ba? Comment down below. Comment down below. Ano to, video? Ay, mamaya pa yung FB Live natin. 2 p.m. po ang FB Live natin. But again, pwede kang makisawsaw sa kwento po ni ni Miss L, dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. So anyway, hello? Hello po. So eto na nga, hindi, kumbaga, etong relasyon ninyo, nagtuloy-tuloy. Mama ko lang, sa totoo lang po, sama, hiwalay. Siguro po mga 4 na beses kaming naghiwalay. Tapos po nung naghiwalay po kami last, buntis po ako, dinala po niya, nag-aaral po ako ulit, dinala po niya ako dito sa kanila, dito po sa Binangonan. Okay. Tapos po, doon na po ako nabuntis, 2 months. Ooh. And then hindi ko po makulit kaya yung buhay nila dito kasi sabihin po natin may kaya yung lola ko. Hindi ko po kaya yung buhay nila dito na yung mga ulam-ulam, ganyan. In short, you have a silver spoon
Pero si kuya mong boy, bronze lang. Opo. Oo. Pero bakit ka nagpabuntis? Bakit mo itinuloy yung pakikipagrelasyon sa kanya kung alam mo naman pala na walang future ka sa kanya? Yan din po ang hindi ko masagot. Ang dami na pong nagtanong sa akin yan. Tanging ang sagot ko lang po is, mahal ko po. Hindi, sagutin mo! Charot. Mahal mo, yun ang sagot. Opo. Hindi mo Kasi naisip, mama ko din sa totoo lang mama ko, nung 2 months po akong pregnant, nagpasundo po ako sa mama ko, nagpakuha po ako. Hanggang sa manganak ako, wala pong lumabas na boy. Well, hindi po siya lumabas, wala po siya sa picture. nasan siya? Lumaki po yung ano po. Nasan siya ng mga panahon na kailangan mo siya? Wow. Ano yan, mama ko din? Nung 7 months pregnant po ako. Hindi. So, bakit po ganito yan? Tao ba to? Hayop? Bali, mama ko din ganito. Nanganak po ako is April 18. Tapos, may kinasama na po pala siya. Oh. Tapos, yun pong kinasama niya, buntis din, nanganak po November 19 din. Oh. Year. Okay. So anyway, eto muna no, balikan ko lang, balik tayo, rewind tayo, ano man tawag doon. Kasi, nung time, on and off yung relationship ninyo, hanggang sa dumating yung punto na nabuntis ka na nga niya. Nung time na nabuntis ka niya, doon na siya hindi nagpaparamdam sa'yo, tama? Opo. Pero ano yung sinabi ng pamilya ni Boy tungkol sa pagbubuntis mo? So, suportahan ka nila? Hindi. Wala po. Wala na po kaming connection kasi umayaw na rin po yung pamilya ko. Okay. So, ang umayaw, linawin natin, pamilya mo or pamilya niya? Pamilya ko po. So, hindi na naghabol si Boy. Yung pamilya ni Boy din, hindi na naghabol. Ang naghabol lang po, itong si Boy. Si Boy. Kaso po, ayaw po siyang tanggapin ng tito ko. Gusto po magsustento ni Boy, ayaw lang po tanggapin ng tito. Oh, gusto naman pala eh. Ang kaso nga lang po, mama ko din, ayaw po sa kanya ng pamilya ko. Ako lang po ang lumalaban para sa kanya hanggang ngayon. Okay. So anyway, yan na nga ang pinaka-major ayaw. Kaya hindi kayo nagtuloy-tuloy is yung Opo. pamilya mo. Ngayon, Opo. ano yung problema na gusto mo pang sabihin sa akin? Ano yung problema mo ngayon? Yun nga po, ang problema ko po ngayon is paano po siya tatanggapin ng mama ko. And then, medyo may pagkatamad. Pero nabanggit mo kanina na willing magsustento si Boy. So, paano siya naging tamad doon? Yun po, nung una po, okay po siya na gusto niya magsustento. Ngayon po, nag-iba kasi nga po may anak siyang iba. Pero yung anak niya lang sa kanya. So, Parang kumbaga, parang ang mas priority niya siguro ngayon is yung bata. Pero, pinapriority rin po niya ako. So, ano na bang eksena yung dalawa ngayon? Ano yung pinaka-eksena ninyo ngayon? Ganyan na dalawa pala kayong babae sa buhay niya, dalawa rin kayong naanakan niya. Ano daw yung plano niya sa'yo? So, yung pinaanakan niya siya, wala na po. Hiwalay na po sila. Okay. Ako na lang po talaga. Ang nagiging problema ko lang po sa kanya, yung family niya. Na malapit lang po kami sa family niya, never pong sumuport, never nagpakita ng care. Parang hindi siya kapamilya. Yun lang po yung iniaano ko sa family. Okay. So, punta na tayo doon sa ano ba yung gusto mong mangyari? Ano ba yung gusto mong itanong? Ano po kaya ang magandang desisyon, Mama Colleen? Kasi mahal ko naman po siya. Kaso po, hindi lang po talaga siya matanggap ng mama ko. Gusto ko po siyang, pinaglalaban ko naman po siya kasi ang gusto ko po is buong pamilya. Kasi galing po ako sa broken family. Gusto ko po ng buong pamilya. Okay. Ang tanong ko,
Okay. Opo. Ang tanong ko lang, gusto mo lang ba ng buong pamilya, may matawag na buong pamilya, yung pamilya mo na binubuo? Or talagang gusto mong buuin yung pamilyang ito dahil mahal na mahal mo si Boy? Kasi magkaiba yun eh. 'Di ba? May yung idea mo na gusto mo ng buong pamilya because ayaw mo ng broken family. So parang pipilitin mo na lang yung sarili mo sa isang tao, matawag lang kayo na buo. Compared sa versus gusto mong mabuo kayo kasi mahal mo siya. So ano yung tama dun? Gusto ko po kaming mabuo kasi mahal ko po siya. Okay. Ako na? Ako na? Okay. Alam mo, Miss L, kung ang tanong mo is paano kayo mabubuo, paano siya magugustuhan ng pamilya mo, nasa kanya ang susi, nasa kanya ang sagot. Kung gagawa siya ng paraan para i-prove na mahal ka rin niya at kaya niyang pangatawanan ang pamilya ninyo. Pero kung ganyan na may naririnig ako kanina, sabi mo, tamad siya, hindi siya nagsusustento, sa una lang siya magaling. Kung ganyan na may mga ganyang attitude siya, kung ako nasa sapatos mo, kahit mahal ko siya, kung hindi niya kayang pangatawanan ako, pati ang anak ko, at more consumption ang makukuha ko sa kanya, I'd rather stay away muna at hayaan ko muna na matuto siya na tumayo sa sarili niyang paa. Kasi ganito yan, parang dadampot ka lang ng bato na ipupukol mo sa ulo mo. Meron ka ng mga red flags na nakikita eh. Meron ka ng mga sign para pagdating ng panahon, maumay ka sa kanya. Sa ngayon, love pa yung namamayani. Sa ngayon, mahal na mahal mo pa siya, alipin ka pa ng pagmamahal niya. Paano pag dumating yung panahon na parang, baka dumating yung panahon na sabihin mo, what if hindi ko na lang siya inasawa? Kasi tamad naman pala talaga. What if yung pagmamahal ko hindi naman naging effective, talagang walang pagbabago? So, ang akin, number one, he needs to prove to your family that he's deserving. Kasi ang pamilya mo, ang gusto lang ng pamilya mo sa'yo, mapunta ka sa magandang kalagayan. Walang mali sa pamilya mo. They just want the best for you and they just protect you. Pinoprotektahan ka lang nila na kumakain ka na ng ginto, lulunok ka pa ng bato. 'Di ba? Gets mo? So yun, Opo. kailangan niyang mag-effort. Kailangan niyang i-prove sa pamilya mo yun. Hindi naman siguro, kasi feeling ko lang, baka naman masyadong matapobre ang pamilya mo. Baka may ganun silang tingin sa pamilya mo. But again, kung ganun na pala yung tingin ng pamilya mo sa partner mo ngayon, mas lalo niya kailangang i-level up yung ipoprove niya na, hindi, kahit ganito lang kami, isang kahig, isang tuka, patutunayan ko na kaya kong buhayin si Miss L. Gets? Opo. Now, back to you. I know you love him. Diba? Alam ko, grabe yung paninindigan mo sa kanya. And napakabuti mo. Pero ang tanong, ikaw naninindigan sa kanya. Ikaw ba pinaninindigan niya? Number 2, hanggang kailan mo kayang tiisin yung ganyang ugali niya? And number 3, lagi ko tong sinasabi, don't tolerate yung isang bagay na hindi mo deserve. Kasi kung papamihasain mo siya sa ganyang gawain niya, again, ikaw lang din ang nag-tolerate niyan. At the end of the day, ikaw lang din na masasaktan. But I want to say thank you sa'yo kasi grabe yung pagmamahal mo sa kanya. Grabe ka magmahal. But, sana, hindi lang ito one way. Para maging successful ang isang relasyon, para ito po ay mag-work, dapat hindi lang ikaw ng ikaw. Kasi pag ikaw lang ng ikaw, darating ang panahon na mauubos ka at imbis na okay yung breakup ninyo, baka isumpa mo pa siya. So, ayun. And I thank you. Diba? Opo. So, halimbawa, magdedesisyon ka ngayon. Ano yung nasa isip mo ngayon? O ano yung pipiliin mong desisyon ngayon? Kakapit ka pa ba? O ipaglalaban pa rin siya? Sagutin mo yan maya-maya, tawagan uli kita, okay? Ayan mga ka-winner. Ano kaya ang magiging sagot
ni Ate Girl sa question natin? Tingin nyo ba mananatili pa siya? O talaga ipaglalaban niya pa rin niya kasi ganun siya magmahal? Alipin ako! O, diba? Eto, tinatawagan na uli natin si Miss L. Again, mag-text lamang po sa 0977-7000-915. Alright, ano ang sagot mo sa aking katanungan, Miss L? Kung ngayon ka magde-decide, ano yung unang pumapasok sa utak mo? Stay po ako sa kanya. Ano And uli? then, mag-i-stay po ako. Okay. Kasi naman po, Mama Colleen, ang sa akin po, hindi naman po siguro siya habang buhay ganun. Oh. Kasi yung tao, Mama Colleen, pwedeng magbago pagdating ng tamang panahon. So, willing Siguro po, Mama Colleen, sa ngayon, nandito kami sa ganitong sitwasyon, pinanghahawakan ko na lang po yung parating na kaloob ni Lord na paangat kami, na mabubuo pa rin kami, na magiging okay po yung pamilya namin. Oh, grabe. Kasi habang buhay may pag-asa. Oh, grabe ka! Eh, choice mo naman yan. Kanya-kanya naman ang pag-handle ng situation yan. If you are the type of person na very forgiving, if you are the type of person na very understanding, at naniniwala ka that your love can move mountains, then go for it. I will support you. Basta tama yan. Tama yung mindset na yan na continue praying. Again, ito naman yung lagi kong tinatanong sa mga ka-winner natin eh. Kapag ka ako tinatanong nila, iiwan ko na ba siya? Bibitawan ko na ba siya? Nasa sayo pa rin ang huling baraha. Hanggang kailan mo kayang magtiis? Hanggang kailan mo kayang magtiyaga? Hanggang kailan mo kayang magantay? Now, mga ka-winner, ang naririnig natin kay Miss L, she is willing to wait. Ngayon, ang gusto ko na lang marinig sa'yo, kausapin mo ngayon. Kunwari, kung halimbawa nakikinig siya, kausapin mo siya, ano ang sasabihin mo sa kanya? Patuloy lang sa paglaban sa buhay, huwag pakinggan ang mga negatibong nasa paligid. Mahal ka namin. Yun lang. Sana nga, no? Ako pinagpe-pray ko na sana nga. Ako mas kilala mo yung partner mo. Feeling ko lang, baka sa naririnig niya sa pamilya mo, pwedeng nade-demotivate siya. So, pwede rin. Kausapin mo lang siya, mahal, laban tayo, tutulungan kita. And I hope, I pray that he will change for the better. Sana yung pagmamahal mo ang maging instrumento para tuluyan siyang magbago. Thank you, Miss L. O, diba? Grabe ka magmahal, huy! And I'm happy kasi malay mo naman magbunga yung pagmamahal na ini-invest mo sa kanya. And I wish you good luck. Balitaan mo ako sa finals. Wala ka nang ibang gustong sabihin sa kanya? Wala po, Mama Colleen, kasi kasama ko rin naman po siya ngayon. Ah! Nandyan siya! Hindi po, kakaalis lang. Akala ko kakausapin ko sana eh. Sana nandyan siya. Kakaalis lang. Sana nandyan siya para kinausap ko siya. Alam mo, feeling ko naman mas kilala mo naman yung partner mo eh. Feeling ko, 'di ba, base sa pagkukwento mo, feeling ko naman Korean nanay mo. Charot. Ano sabihin ko? Feeling ko naman may nakikita kang hope sa kanya na hindi nakikita ng iba. You know your partner very well. Then panghawakan mo yung hope na yan at sana someday mapatunayan niya rin yung worth niya sa pamilya mo. So, go, go, go! Todo na to! Maraming salamat, Miss L. Thank you po. Ikaw, may message ka pa ba sa mga ka-winner natin na ganyan yung pinagdadaanan? Do you want to parting message sa kanila? Para po sa medyo katulad ko, huwag po kayong panghinaan ng loob, laban lang, magtiwala kayo sa partner nyo kasi hindi kayo habang buhay nandyan, may pag-asa po tayo. Yun. Pray lang. Maraming salamat, Miss L. And good luck.
Bye-bye! Bye-bye po. Thank you. Thank you! Once again, yan po ang kwento ni Miss L dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Mahal na mahal! O diba, sana all kayang ipaglaban at sana hindi ito sayangin ng kanyang partner. Sana talaga. So etong awitin na to ay para sa iyo, Miss L, at sa partner mo. Sana nga magbunga ang iyong pagtsatsaga, sana nga magbunga ang iyong pagmamahal sa kanya, at sana nga kayo ay panghabang buhay na. Naniwala